Tayo po ba ay napagpala ngayong umaga, mga kapatid? Praise God. So tayo po ay blessed sapagkat andito po tayo ngayong umaga. So palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Amen. Magandang umaga po sa lahat ng mga nandito ngayon, ng mga anak ng Diyos. Nagpapasalamat po tayo sapagkat talagang napakabilis ho ng panahon. Tayo ho ngayon ay nasa month of November na. At mula po ngayon, 51 days na lang, Pasko na. Excited po ba tayo? Excited na ho tayo. Nakakarinig na ho tayo ng mga Christmas songs. Ang atin pong monthly topic this morning, ito pong buwan na to, ay tungkol po sa experiencing transformation by the overpowering presence of God. At ang atin pong topic ngayong unang linggo, God revealed Himself to Moses at the burning bush. Ito po'y matatagpuan natin sa Exodus chapter 3 and 4. At ang pinaka-title po ng mensahe natin ngayong umaga, The Power of His Presence. Dahil po sa kapangyarihan ng Panginoon at dahil sa presensya niya, marami pong pwedeng mangyari. Amen? Sa ating mga buhay. Kaya ho, may tanong ho ako ngayong umaga, mga kapatid. Ano ho ba, mga kapatid, yung experience po natin at mga karanasan na talagang masasabi po natin na nagdala ho sa atin ng kakaibang saya na hindi ho natin maipaliwanag? Meron ho ako nakausap, nung tinanong ko po siya, ang sabi ho nung mag-asawa, alam niyo po, nung unang nakita po namin yung aming firstborn, kasi ang tagal ho namin nag-pray na magkaroon ng anak. Kakaibang saya po ang naidulot po nito sa amin. Tapos yung isa naman, ang sabi niya po, yung isang young professional, nung ako po ay nakasakay ng eroplano, first time ko pong nag-travel, ang saya-saya ng aking pakiramdam. Sabi naman ng isang bata na nakausap ko, nung first time ko rin pong nakarating ng Enchanted Kingdom, ang ganda po pala doon. So, gano'n po yung mga experience po nila, mga kapatid. Iba't ibang mga karanasan nila. Tayo po, mga kapatid, ano po yung karanasan po natin na talagang nagdala sa atin ng kakaibang kasiyahan o kagalakan na halos hindi natin maipaliwanag? Alam nyo, mga kapatid, wala po itong pinagkaiba pag nararamdaman natin ang presensya ng ating Panginoon. Pag nararanasan po natin siya, kakaibang kagalakan ang ating nararamdaman. Amen? Unspeakable joy. Naramdaman nyo na po ba yon? Sabihin mo nga sa katabi mo, naramdaman mo na ba yon? Amen. Palakpakan nga natin ang Panginoon sa lahat ng nakaramdam. Amen. Nakaramdam ng unspeakable joy, ng peace, na hindi maipaliwanag. Nagtataka ang mundo. Sa kabila ng pinagdadaanan natin, nakakangiti kayo. Nakakangiti tayo. Nakakapayapa tayo, nakakatulog tayo. Hindi natin kailangang uminom ng gamot na pampatulog para lang makatulog kayo. Meron ho kami kakilala, masandal lang, tulog na. Di ba? At pag natulog, dire-diretso. Ayan ho yung biyaya din ng Panginoon. Yung iba ho, naggagamot pa eh. Kaya po tayo, napaka-bless po natin. Kaya ngayong buwan ho ng November, dahil po sa lakas ng presensya ng Panginoon, na gusto ng Diyos iparamdam sa atin, kaya ng Diyos baguhin ang ating mga sitwasyon. Kung tayo man may mga pinagdadaanan, meron tayong pain, meron po tayong mga depression, meron po tayong mga karamdaman. Kaya ng Diyos po yan pagalingin at palayain tayo sa lahat ng yan. Para po makita natin na ang Diyos natin na pinaglilingkuran ay buhay. Kaya po ang tanong ho sa atin ngayong umaga, mga kapatid, what do we mean by the manifest presence of God? Ano nga po ba ang ibig sabihin ng presensya ng Panginoon? Siguro tayo ho rito, every Sunday, gusto natin, pagpupunta tayo sa church, gusto ko maramdaman ang presensya ng Diyos. Gusto niyo ho ba yon every Sunday?
Di ho ba lahat tayo nagdi-desire po nito? Ano nga po ba ang ibig sabihin nito? Presence of God, the most common Hebrew term for presence is panim, which is also translated face, implying a close and a personal encounter with the Lord. Ito yung maihahayag niya lamang yung kanyang mukha sa atin ng malapitan kung tayo po ay may meron pong personal na relasyon sa Kanya. Kung tayo po ay laging dikit sa Kanya. Di po ba yung sinasabi nila lagi? Dapat close ka dyan. Dapat dikit ka dyan para makakuha ka ng favor. Di ba yan yung kalakaran ng mundo? Pero alam nyo po sa Panginoon, di rin ho nagkakalayo. Dapat close tayo sa Panginoon. Dapat may personal relationship tayo sa Panginoon. At lagi kang dumidikit sa Panginoon para yung kanyang mukha ay kanyang maihayag sa atin. To experience God's presence is to experience the shining of God's face. Yung dahil sa biyaya niya sa atin, kaya niyang gawin na yung mukha niya ay magliwanag sa atin. Para Para yun din ho ang makita ng tao sa atin. Siyempre po, kapag tayo ang kaluwalhatian ng Diyos nasa sa atin parate, yun din po yung nagmamanifest sa atin. Kaya pansinin niyo po, mga kapatid, yung tao, yung Kristiyano na laging nasa Panginoon, tapos napakadaming oras magbabad sa Panginoon, malayo pa lang, nakikita mo na yung kaluwalhatian niya. Hindi dahil sa kulang ang kanyang malapad na yung ganito niya. Hindi ho, dahil sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kitang-kita mo ho yung presensya niya. Nakikita mo. Pero pansinin mo naman po yung isang Kristiyano na nalalayo sa Panginoon. Nagmamanifest din po. Hindi ho ganon yung kaluwalhatian ng Panginoon sa kanya. At inaasahan din po ng Panginoon, sabi nga ng salita ng Diyos sa Psalm 67:1, yung dahil sa biyaya niya sa atin, gagawin niyang ang kanyang mukha ay magliwanag sa atin upang ito rin ang makita. At inaasahan ng Panginoon sa mga anak ng Diyos na ang kanyang presensya ay nasa sa atin parati. Bakit po? Kasi nililista ng Panginoon yan. Base sa Malakay chapter 3 verse 16, nililista ng Panginoon yan, lahat ng ating mga ginagawa, maliit, malaki, nakalista po yan sa Panginoon. At lalo na po ang mga taong may takot sa Diyos. Nililista niya ang pangalan. At maliwanag din po na inaasahan din po ng Panginoon. At pinangako niya rin po sa Matthew chapter 28 verse 20, He has promised to be with us until He comes again. Ito yung pangako niya. Iniwanan ka na ng lahat, pero ang Panginoon laging nandyan para sa iyo. Amen? Yan po ang pangako lagi ng ating Panginoon. Ano naman po ang ibig sabihin ng God's omnipresence? Tatandaan natin ang ating Panginoon kahit saan, nandoon siya. Nag-agree po ba tayo doon? Nandoon po lagi ang Panginoon. God's omnipresence is His attributes of being everywhere at once. God is always here and there. Na kahit saan tayo andon, nandun siya. Iyan din po ang isa sa mga katangian ng Panginoon na ipinahayag niya sa atin. Pinahayag din po niya sa pamamagitan ng Diyos Ama sa Psalm 66 verse 1, ang aking trono ay ang kalangitan at itong daigdig ang aking tungtungan, saan ka gagawa? Paano mo gagawin ang aking templo na aking tirahat pahingahang dako? Ibig sabihin, mapasalangit ka pumunta, mapasalupa ka kahit saan, nandoon ang ating Panginoon. Hindi po tayo makapagtatago sa Kanya o makapaglilihim sa Kanya. Ang Diyos natin, He is omnipresent God. Pinakita niya rin po yan sa pamamagitan ng kanyang anak sa John chapter 1 verse 48. Tinanong siya ni Nathaniel, paano ninyo ako nakikilala? Sumagot si Jesus, bago ka tawagin ni Felipe, kilala na kita. Nakita na kita, nasa ilalim ka pa lang ng igos. Tayo ho dito mga kapatid, nasa sinapupunan pa lang tayo ng ating mga magulang, kilala na tayo ng Diyos. Amen? Alam niya na magiging part na tayo ng posim.
Alam niya na magkakaroon ka na ng ministry. Lahat po yan ay hayag sa ating Panginoon. Kaya po, pinapaalala sa bawat isa sa atin, kahit si David, sinabi niya sa Psalms 139 verse 7 to 8, saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa banal mong espiritu'y ako'y hindi makaiiwas. Kung langit ang pupuntahan ko, pihong ikaw ay naroroon sa Sheol, ay naroroon ka kung doon ako manganganlong. Lagi natin tatandaan, God is all-seeing. Lahat nakikita po niya. Siya yung all-knowing, all-powerful God. Siya yung everywhere present. Laging nandyan siya. So kung minsan nararamdaman natin, ako, parang wala yata akong kasama, nag-iisa lang ako. Hindi po, ang Panginoon natin, everywhere, nandoon po siya, kahit nasa saan tayo. Kaya po, pinapaalala sa atin ng Panginoon, mga kapatid, na kahit nasa saan, andyan ang Panginoon natin. Yan ang isa sa kanyang katangian. Yan ang pagkakakilanlan sa ating Panginoon. Siya yung ating omnipresent God. Siya yung omniscience God. Kahit saan, nandoon ang ating Panginoon. When then do we really mean by God's manifest presence? Ano nga po ba ang ibig sabihin kapag sinabing manifest presence of God? Kasi baka po ang iba, nako, eto ba yung nararamdaman ko ba? Presensya nga ba to ng Panginoon? Ito nga ba yung sinasabi ni Sister Shirley na manifest presence ng ating Panginoon? Tatandaan po natin, His manifest presence means God made Himself visible, feelable, touchable, hearable, made manifest. Ginawa niya yun. Ginawa niya na siya na maranasan natin, maramdaman natin mga kapatid na nakikita, nararamdaman, nahahawakan, mga kapatid. So, God's manifest presence is the result of interaction with us overtly and unmistakably. So, ibig sabihin, lantaran, hayagan, pinakikilala ng Panginoon sa kanyang mga anak, eto ako, eto ang aking presensya, pinaparamdam ko sa iyo. Gusto kong iparanas sa iyo. Di ba mga kapatid, iba ho yung kilala lang natin ng Diyos sa pangalan? Iba po yung alam lang natin na may Diyos kesa po dun sa naranasan mo siya. Amen po ba? Alam ko, bawat isa sa atin na nandito ngayon, marami po tayong mga experiences sa ating Panginoon. Ang iba sa atin dito, nakaranas na pinagaling siya ng Panginoon. Ang iba sa atin dito, nakaranas na nung time na siya po ay sobrang lungkot, na-comfort siya ng Panginoon. So ganun po ang ating Panginoon, pinaparanas niya sa atin ang kanyang presensya. Para po nang sa ganun, lalo tayong maniwala sa kanya. Amen po ba? So ito rin ay kanyang hayag na presensya na resulta ng pakikipag-ugnayan natin. Lantaran at walang pag-aalinlangan. So paano nga ba niya ito'y pinahayag? Pinahayag niya to sa pamamagitan ng Diyos Ama. Pinakita niya po to nung kinausap niya mismo si Abraham. Si Abraham po, nung kinausap niya, sinabi niya, Abraham, pumunta ka doon sa, umalis ka dyan sa Ur, pumunta ka doon sa Promised Land. Establish mo ang isang bansa. So doon mismo narinig ni Abraham ang Panginoon. Kaya dito, talagang ginawa niya na yung sarili niya, maranasan ni Abraham, napakinggan siya mismo ni Abraham. Kinausap siya na ito yung pinagagawa sa kanya ng Panginoon. So, pinakita niya rin po yun sa pamamagitan ng kanyang anak. God the Son made Himself manifest through the incarnation. So, doon nakita mismo. Ang sabi nga po, ang salita sa John chapter 1 verse 14, ang salita ay naging tao, nanirahan sa piling namin, nakita ang kaluwalhati, ang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. So nakita na talagang siya ang anak ng Diyos. At sa Acts chapter 2 verse 2 to 4, on the day of Pentecost, nagparamdam siya. Nagparamdam siya sa mga mananampalataya, nagparamdam siya sa mga believers na
andoon ang kanyang banal na presensya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya anong nangyari mga kapatid doon sa group of believers na nandoon? Sabi nga, spectacular experience yung nakita nila. Kasi nakita nila yung ginawa ng Panginoon na spectacular way. Imaginein mo, nandoon sila, no? Nag-iipon, nagtitipon sila, nagkaroon ng violent wind, fire, and His Holy Spirit. Tapos nagkaroon po ng iba't ibang mga gift of tongues. Tapos nagkaroon ho ng mga pagbabago sa puso po nila. So nagkaroon ho ng manifestation ng banal na Espiritu. Pinaramdam niya through the Holy Spirit na siya po ay nararamdaman. And how do we know it is God's presence? Paano nga po ba natin malalaman, mga kapatid, na ito ay presensya ng Diyos? Madalas pa natin sabihin, to see is to believe. Amen po ba? Ang presensya po ng Panginoon, hindi lang natin nakikita, kundi nararamdaman pa natin. Amen po? Ang kailangan lang pinaniniwalaan natin. Kung tayo naniniwala, mararamdaman mo siya. Pero kung hindi ka naniniwala, kahit itaas mo ang kamay mo dyan, kahit na umawit ka sa Panginoon dyan, hindi mo siya mararamdaman kung hindi mo siya pinaniniwalaan. We know of the manifest presence of God through our actual experience with Him. Some people may see vision, some people hear God's voice. Yung ikaw mismo, yung actual na naranasan mo. Ako po, meron ho mga iba, sabi nga, nung nagpipray daw sila, narinig daw nila yung audible voice ng Panginoon. Ako po, naalala ko po dito yung experience ko, nung kukunin na ng Panginoon yung mother ko, ang sabi ko, Panginoon, bakit si nanay? Ang bata pa niya, 52 lang. Tapos ginagamit naman siya ng Panginoon kasi nagpapakanta siya, nag-worship lead po siya sa ating simbahan. Pero doon po kinausap ako ng Panginoon. Ito po yung narinig ko, mismo sinabi sa akin ng Panginoon. Ang sabi niya, kukunin ko na siya. Kasi hindi siya nakapagpahinga kahit kailan. Tapos umiiyak ako, iyak lang ako ng iyak. Hindi ho dahil kaka-November 1 lang kaya ako sinishare, kundi ito yung experience ko. So, tapos po, pagkatapos, ang sabi pa sa akin ng Panginoon, kukunin ko na siya kasi baka hindi pa siya maligtas. Nako, syempre, alam ng Panginoon, sabi nga, hindi lang siya omnipresent God, all-knowing God siya. Amen? Alam niya kung ano pwedeng mangyari sa hinaharap. Kaya nung sinabi niya yung pangalawa sa akin na kukunin ko na siya, baka hindi pa siya maligtas. Sino ba naman ako para tumanggi sa Panginoon? Kaya po umiiyak man ako, tinanggap ko po yon. Mga 1 week lang kinuha na siya ng Panginoon ng mapayapa. So ganun po minsan ang Panginoon kung mangusap, kung magparamdam sa atin. Sa pamamagitan ng pagtugon sa ating mga prayer, minsan naman po sa pamamagitan ng mga vision, dreams, no? Nagmamanifest yung presence ng Panginoon sa atin. Ako mismo, na-experience ko, sabi ko nga, sa pamamagitan ng audible voice. Mahinang boses na talagang kapag pinakinggan mo, yun ang Panginoon. So, makakaramdam ka ng peace, makakaramdam ka ng comfort. So, yun po yung aking experience. Di ba sabi nga, sa presensya ng Panginoon, mayroong kapayapaan, mayroong kagalakan. Di ba, mayroong mga kumakanta dito, o siguro alam po yung ibang awitin, na in your presence, there is peace. In your presence, there is joy. Let me linger, let me stay in your presence day by day, till your likeness may be seen in me. Ang sabi ko sa Tagalog, nung last word, hayaan mong ako'y magtagal. Hayaan mong ako'y manatili sa iyong presensya. Araw-araw hanggang ang iyong wangis ay makita sa akin. Kaya kapag tayo po, mga kapatid, lagi nating ninanais na ang presensya ng Diyos ay maramdaman natin. Napakahalaga po na tayo'y nagbibigay ng oras sa Panginoon. Umiilalim po tayo lagi sa presensya niya. Dinidesire po natin na mahipo natin ang puso ng Diyos upang mahabagsyat ibaba niya sa atin ang presensya niya. Kasi sayang po kung pupunta tayo sa ating church,
o pupunta tayo sa isang gawain ng Panginoon nang hindi natin siya nararamdaman. Di po ba? Sayang po yun. Iba po yung naramdaman natin siya, uuwi ho tayo, naramdaman natin siya, kinausap niya tayo, hinipo niya tayo, pinalaya niya tayo. Iba po yun, mga kapatid. Ibang dating yun. Alam niyo po ba na kaya po pinararanas sa atin ng Panginoon yung mga ganon? Para may ikwento tayo sa ibang tao. Amen po ba? Para po meron tayong balik-balikan na itong taong to, naranasan niya ang Panginoon, pinagaling siya. Kaya ano ang gagawin? Babalik ka sa Panginoon kasi pinagaling ka eh. Nahihiya ka sa Panginoon. Babalik ka, kumbaga sa tao, tumatanaw ka ng utang na loob. Di much more sa ating Panginoon. Bumabalik tayo pag may mga experience tayo na pinaranas sa atin ng Panginoon. Pinapasalamatan natin siya parati. At bumabalik tayo at ang nagiging payback time natin kay Lord, lalo tayong nagiging masigla sa Panginoon. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Lalo tayong naghahangad na maglingkod sa Panginoon. At lalong higit sa lahat, hindi tayo nakakalimot sa mga ipinangako natin sa Panginoon. God's presence is shown in a different ways. Pinakita niya yan sa pamamagitan ng pag-create niya ng buong mundo. Kung ano yung mga nakikita po natin, mga kapatid, lahat ng yan nagpapatunay na siya ang may gawa niyan. Yung mga nakikita natin, lahat ng yan ang Panginoon ang gumawa. Creation reveals by God. Kahit si Paul, sinabi niya sa Romans chapter 1, verse 19 to 20, that ever since the creation of the world, God has made the knowledge of Himself evident to all people, and they know the truth about God because He has made it obvious to them. Obvious na ang Diyos lahat ang may gawa. At totoo po siya. So God's manifest Himself in a different ways. Ano po yung karanasan dito ni Moses? Paano po ba pinaranas ng Panginoon kay Moses ang kanyang presensya? Yung Moses experience. Sino po ba tong si Moses? Sabi nga po si Moses, siya ang lalaking pinili ng Panginoon upang magdala po ng kalayaan mula sa pagkakaalipin sa kanyang mga tao. Partikular po na pinili ng Diyos si Moses upang pamunuan ng mga Israelita mula sa pagkabihag sa Egypt at sa isang bagong buhay sa lupang pangako. At si Moses, naranasan niya ang Panginoon. Sa Exodus chapter 3, at sa chapter 4, doon tinawag siya ng Panginoon. Doon tinawag siya ng Panginoon para isave niya ang mga tao na matagal ng mga alipin. Si Moses ang ginamit ng Panginoon para i-lead ang mga tao mula po sa Egypt papunta sa Promised Land. Bagamat sa umpisa si Moses, marami siyang reklamo. Hindi ho nagkakalayo sa atin. Minsan marami rin tayong reklamo. Bakit ako? Hindi ako karapat-dapat dyan. Parang hindi ako para dyan sa ministry na yan. Bakit ako? Kulang ako. Marami po ganun sa atin. So ganun po si Moses. Pero kahit marami rin po siyang mga reklamo, mga kapatid, pinili pa rin siya ng Panginoon. At yung unang karanasan niya nga po, mga kapatid, na naranasan ay nung ang Panginoon ay nangusap sa kanya. So si Moses at this time did not have a personal relationship with Yahweh. He was in fact already old at the time of God's calling, and yet God chose him to free His people and carry out a mandate. So hindi lang po utal si Moses, kundi medyo may edad na rin po siya. Katulad din ho ng iba sa atin dito na tinawag ng Panginoon, hindi lahat bata. Yung iba ho, medyo may edad. Pero bata ka man at medyo may edad ka na, babae ka, lalaki ka, married ka, single ka, pwede tayong gamitin ng Panginoon. Amen po ba? Pwede tayong gamitin ng Panginoon, mga kapatid. Kaya po, ilang beses na po ba sa atin dito na ilang beses na nating sinabi sa Diyos na siya lamang ang ating paglilingkuran. Marami po sa atin, tinatawag na ng Panginoon. Medyo tayo po ay
hindi ho ganun ka-responsive. Medyo nagdi-delay-delay po tayo. Kaya pinapaalala sa atin, ilang beses ba natin sinabi na sa Diyos na paglilingkuran natin siya? Ilang beses na rin po ba nating pinangakuan ng Panginoon na, Lord, susunod ako sa iyo, makatapos lang tong mga anak ko ng pag-aaral. Makapagtrabaho lang ako, Lord, susunod na po ako sa iyo. Di po ba marami sa atin ang ganyan? So, God can manifest Himself unexpectedly. Ganun ho ang ginawa ng Panginoon kay Moses. Pinahayag niya ang sarili niya nang hindi inaasahan. Hindi inaasahan ni Moses. So, maaaring ipakita ng Diyos ang kanyang sarili nang hindi inaasahan, katulad ng naranasan ni Moses. Bakit? Ano ho bang sitwasyon po noon? Si Moses po, nung panahon ho noon, nagpapastol po siya ng kawan ng kanyang biyanan na si Jethro. At sa pagpapastol po niya, napagawi po siya doon sa sinasabi pong bundok ng Diyos. Ito yung bundok ng Horeb. Na another name din po, ito din po yung bundok ng Sinai o bundok ng Sinai. So doon po kung saan ang Panginoon pinahayag niya at nireveal niya rin po ang kanyang mga kautusan. Doon po sa bundok na yon, doon po nangusap sa kanya ang Panginoon sa pamamagitan po ng anghel. Sabi nga doon niya, nakita ang anghel ng Panginoon na nagpakita ka sa kanya na parang ninga sa gitna ng isang mababang punong kahoy na nagliliyab ito pero hindi nasusunog. Kaya ho, takang-taka ho si Moses. Kaya nung sinabi niya sa sarili niya, kasi nagtataka siya, nakakita siya ng isang puno, naglalagablab pero hindi nasusunog. Kaya ang sinabi niya, kaya ang ginawa niya, nilapitan niya. Ang sabi ho ni Moses, tignan ko ngang mabuti kung bakit hindi nasusunog, gayong nagliliyab naman. So ano yung lesson dito, mga kapatid, na gustong ituro sa atin ng Panginoon? Lagi tayong maging handa sa pagkakataong nais na ng Panginoon na ipakita niya ang kanyang sarili sa atin. Maging interesado tayo at willing po tayong makilala pa natin siya. Excited po ba tayo na lagi nating maranasan ng Panginoon? Tuwing pupunta tayo dito, amen po, mga kapatid, excited po tayo dapat. Si Moses po, ganun ho, ang espiritu niya nung time na nakita niya na, bakit nga ba naglalagablab yan? Itong puno na yan. Tignan ko nga, nilapitan niya po yun. Kaya ganun na lamang po na ang Panginoon ay nangusap sa kanya. Pangalawa, God can call out to you. Pwede tayong tawagin ng Panginoon. So, maaaring tawagin ka ng Diyos katulad ng pagtawag ng Panginoon kay Moises. Nung lumapit po siya, nagkaroon siya ng interest na lumapit, tinignan niya anong nangyayari doon, bakit naglalagablab. Doon sa paglapit niya, doon narinig niya na tinawag siya ng Panginoon ng 2 beses. Ang sabi, Moses, Moses. Ano ho ang sabi niya kaagad? Ano po ang sagot niya kaagad? Ang naging tugon niya, ano po yun? Sabi niya po, no? Andun po kaagad yung sagot ni Moses. Ano po iyon? Sagot niya. Ito ang naging mabilis niyang tugon. So si Moses, ang ginawa niya, lumapit siya doon sa isang punong kahoy na naglalagablab at nasusunog at nagsalita ang Diyos mula po doon. So ilang beses ginamit ng Diyos ang kanyang tinig para tumawag sa kanyang mga anak. Dito ho, 2 beses na narinig po ni Moses na tinatawag siya ng Panginoon. Tayo po, ano po yung mga karanasan po natin na narinig po natin na tinawag na tayo ng Panginoon? Mercy, anak ko. DJ, anak ko. Shelo, anak ko. Narinig na po ba natin yun? Kung narinig po natin, mga kapatid, wag ho tayong walang bahala. Amen po? Napaka-bless natin kasi tinawag tayo ng Panginoon. Ang dami nga hong tao eh. Sabi nga, napakapalad mo, mula sa karamihan, pinili ka ng Diyos. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Pinili tayo ng Panginoon. Amen. Lahat ng mga anak ng Diyos na nandito, we are blessed. Pinili ka ng Panginoon. Ganon din po si Paul, mga kapatid, na dating ang pangalan niya ay Saulo. Na-encounter niya ang Panginoon. Doon sa road of Damascus. Tinawag din siya ng Panginoon. Para ano ho? Para i-proclaim yung gospel ng Panginoon doon sa mga hentil. Para pinili siya ng Panginoon bilang servant ng ating Panginoon
sa mga Gentiles. So tayo ho, pinili tayo ng Panginoon, tinawag tayo ng Panginoon nang wala lang. Para ho magamit tayo ng Panginoon sa kapanahunan ngayon upang ihayag natin ang salita ng Diyos, i-share natin yung mga experiences natin, ikwento natin ang mga dakila at mga kamanghamanghang ginawa ng Diyos para lalo silang maniwala. Kasi nung panahon naman po noon, hindi ho uso ang text, ang messenger, ang Viber. Wala ho noon. Paano ho napapalaganap ang salita ng Diyos, mga kapatid? Sa pamamagitan ng kwento. Kwento, sabi, mga sinasabi nila, yung mga naranasan nila nung panahon ni Jesus. Kaya ho marami ho ang nakakilala at marami po ang nakarinig ng salita ng Diyos. Kaya ho yung mahilig dyan magkwento, no, mga kapatid, hindi ho marites na kung ano lang, i-marites natin, ikwento natin ang Panginoon. Amen? Kwento mo kung paano ka pinagaling ng Diyos. Kwento mo kung paano binago ng Diyos ang pamilya nyo. Kwento mo kung paano ka nagkaroon ng trabaho. Yun po yung ikwento natin. Sa maraming kwento, sabi nga po, nung isang speaker natin dati nung anniversary, bakit siya maraming kwento? Kasi marami siyang experience sa Panginoon. Ganon din tayo, maraming kwento, may kwenta. Amen? Marami tayong karanasan na pwedeng i-share. God's manifest Himself to His people for a purpose. Lagi natin tatandaan, may dahilan ang Panginoon. May reason siya. Ang tanong sa atin ngayon, sabi nga, God does not allow us to feel His presence without any purpose. Lagi siyang may dahilan. Examine natin yung mga different purposes that God has for His people when He communicated with them. Usually, may pinagagawa ang Panginoon. And when God call us or us allow us to feel His presence, mayroong dahilan. Ang tanong sa atin, do we ignore Him? Do we excuses Him? Marami tayong mga pagbabaliwala, mga dahilan sa ating Panginoon. Or have we been consumed by earthly pursuits? Masyado na ba tayong natupok ng tawag ng mundong ito na ang ating hangad na lamang ay kumita at kumita ng pera? Kasi kung mauubos ang oras ko dyan, baka wala namang pera sa ministry. At least dito sa labas, marami. Nagkakamali tayo, mga kapatid. Kung ang pinaglilingkuran natin ay Diyos na buhay na may-ari ng langit at lupa, hindi tayo pagkukulangin ng Diyos. Amen po ba? Agree po ba kayo? Palakpakan naman natin ang Panginoon. Deserve po siya. Deserve po siya na tumanggap ng lahat ng yan. Amen, mga kapatid. Our response to God's presence. Ang ating tugon sa presensya ng Diyos. How do people respond to the Lord's presence? Yung iba siguro nahihiwagahan. Totoo ba yan? Talaga bang may presensya ang Panginoon? Talaga bang nararamdaman siya? Paano po ba tayo tumutugon? Nagda-doubt pa po ba tayo? O talagang pinaniniwalaan natin siya? Si Moses po, willing po siya, mga kapatid, na mag-investigate. Sa katunayan nga, lumapit siya eh. Hindi siya yung parang wala lang. Sa buhay po natin, mga kapatid, ang gusto ng Panginoon, willing ho tayo na makilala pa siya, kaya dapat po magkaroon tayo lagi ng interest sa ginagawa ng Panginoon, lalo na sa kapanahunan ngayon. Yung lagi tayong interesado kung ano yung gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. Alam niyo yung babaeng dinudugo, mga kapatid, narinig niya lang na may Jesus na nagpapagaling doon. Interesado siya, pumunta siya, nakipagsiksikan siya. Siyempre, ilang araw na yun na dinudugo, nang hihina na yun, mga kapatid. Kaya ano po, kung titignan, pwede naman na dito na lang ako. Magpipray na lang ako. Pero hindi, nakipagsiksikan siya, pinilit niya na makalapit kasi alam niya, pag nahawakan niya ang laylayan ng damit ng Panginoong, gagaling siya. Truly enough, mga kapatid, gumaling siya. Ganun ho tayo dapat pag may mga bagong tinuturo sa atin ng Diyos. May pinagagawa sa atin dito sa ating simbahan, interesado tayo. Paano ako makakatulong? Ano pwede kong gawin? Ano ba pwede ko dyan na contribute. Dapat po ganun ang spirit natin. Amen? Wala po yung spirit of indifference. Wala tayong pakialam.
Wala po dapat yun, mga kapatid. Parang isang pamilya. Pag lahat tumatrabaho, gumagawa, ikaw yung nag-iisa lang. Lagi kang nakaupo, kakain, matutulog, wala kang ginagawa. Magagalit ang mga kasambahay natin. Amen? Sabihin, ikaw na lang ang laging walang ginagawa. Parang hindi ka pamilya. So tatandaan po natin yon. And the result of responding correctly to God's presence, ito yung mga dapat na pagtugon natin sa presensya ng ating Panginoon. Responding to God's call, bring changes to us. Ano yung mga pwedeng mabago? Sabi ko nga, pwedeng baguhin yung sitwasyon ng ating buhay. Kung dati, hirap na hirap ka, kaya ng Diyos baguhin yan. Alam niyo po ba, may naalala ko na isang pamilya na halos maghihiwalay na sila, mag-a-abroad yung babae or yung lalaki dahil hirap na hirap sila. Pero ang sabi ko, huwag kayong bibitaw sa Panginoon. Magpatuloy kayo sa Panginoon. Darating ang panahon, ang Panginoon kikilos sa inyo. Alam niyo ho ba ngayon, lahat sila may mga trabaho na. At hindi ho sila kailangan magkahiwa-hiwalay. Kasi ang Diyos ang kumilos. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Ang Diyos ang kumilos. Kaya po yung sitwasyon, nakala mong dead end mo na, wala nang pag-asa, down na down ka na, ang Panginoon kayang kumilos, basta marunong lang ho tayong lumapit sa Kanya. Magtiwala sa Kanya na Siya ang magbabago ng sitwasyon natin sa ating mga buhay. Pwedeng baguhin ng Panginoon yung ating mga motibo, ugali natin, yung ating mga behavior, mga attitudes natin. Dati kung ang motibo mo lang, gumagawa ka lang pag may nakatingin. Pag walang nakatingin, ayaw mong gumawa. Kaya ng Diyos baguhin yan. Yung ating pag-uugali o yung ating attitude na parate, gusto mo, ikaw lang lagi ang binibigyan. Tanggap ka lang ng tanggap. Ayaw mong magbigay. Kaya ng Diyos baguhin yan. Amen? Ano pa po? Yung behavior din natin, mga kapatid, dati ang ikli-ikli ng pasensya mo. Konti lamang, nag-i-spark ka na, para kang may kaaway lagi. Sinong ganun? Ako, minsan ganun eh. Ang taas ng tono, kasi parang nasanay bilang ate. Sabi tuloy sa akin, may kaaway ka ba? Kaya talagang yan, pinagpipray ko yung sarili ko rin dyan eh. Kayo din ba ganun? Parang kaunting kausap lang. Ano ba? Hindi ah. Siguro, ganyan din ho kayo ah. Pares tayo. So, pwedeng baguhin ng Diyos yan. Pwede ho yan, mga kapatid. So, yan ho yung mga pwedeng baguhin ng Panginoon kapag tayo lagi sumasa ilalim sa presensya ng Diyos. Kapag lagi nating nararamdaman ng Panginoon. Amen? And responding to God's call brings us to experience God's manifest presence. In a special way, the purpose of God in us, in our family, in our church, can be fulfilled. Talaga pong kaya ng Panginoon gawin ang lahat ng yan. Gusto lang ho ng Panginoon sa atin, magkaroon ho tayo ng kagutuman, kauhawan parati, na lalo nating makilala ang Panginoon. And responding to God's call will reveal His glory, His power, His intervention, His answer to our prayers and supplication. Alam niyo po ba, dahil tama po ang puso natin, nagre-response po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Yung mga prayers po natin na 5 years, 10 years, pwede na hong tugunin yan ng Diyos ngayon. Amen po ba? Excited po ba kayo? Kaya ng Diyos gawin yan. Palakpakan natin ang Panginoon. Kayang gawin ng Diyos yan. Mga kapatid, meron ho kaming kakilala. Yung mga prayer po niya, yung prayer po niya sa anak niya at yung mga prayer ng ka-home church niya na 1 taon, yung mga prayer na yan, mga kapatid, naging intervention. Yung pong mga prayer, yung pong mga desire niya, binigay ng Panginoon. Pinaranas ng Panginoon yung sinasabi niyang, kaya niyang i-reveal yung kanyang glory, kaya niyang i-reveal yung kanyang power sa pamamagitan po ng patotoong ito, mga kapatid. Naalala ko nga dito yung kwento ng isang nanay na meron po siyang inilapit sa Panginoon. Ito po yung kanyang anak. Bagong panganak pa lang po, yung bata na yon,
Sinabi na po sa kanya ng doktor na na-diagnose na po siya since birth na may problema po siya sa kidney. At yung kidney po yung sinasabing bilateral hydronephrosis, yung kanyang naging sagot, kanyang sakit. Alam niyo po kung anong ibig sabihin nun, namamaga ang pareho niyang kidney. Kasi kakapanganak nga lang niya, 1 taon siyang mag-undergo ng mga observation, series of tests, mga follow-up, mga laboratory. Hindi ho biro yun. Every time na pumupunta po sila sa ospital at tinuturukan yung anak niya dahil medyo chubby, nahihirapang hanapin yung kanyang ugat, nasasaktan sila. Kasi hindi ho minsan nakukuha ng isang pagturok lang. So, nasasaktan po siya. So, ang napakahirap sa kanyang nanay po yun. So, yung bata po na yun, kinakailangan rin daw po siyang mag-undergo ng surgery. Kasi nga po, yung daanan nung kanyang ihi ay may bara. At ang pinaka-worst na sinabi pa sa kanya ng doktor nila, ang sabi, maaari siyang mag-dialysis. Imaginein mo, 1 taon magda-dialysis, balik-balik sa ospital, magda-dialysis. So, yun po yung sinabi. Halos umabot po to ng 1 taon, pabalik-balik sila sa NKTI, papalo up, check up lagi sila, kasi nga parehong may problema yung kanyang kidney. So, namamaga po yung barahan ng kanyang ihi. Pero alam niyo po ba nung isang araw na kanyang follow up, check up, nagpunta ho sila doon at diniklara po ng doktor niya at ng isa pang doktor, confirmation po, na yung bata na yon na si Baby Ezekiel Sabado, ito po yung anak ni Sarah Sabado, siya po ay magaling na. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. 1 taon po na pinapanalangin ng kanyang ina, dinadala sa presensya ng Panginoon, sa gawain ng Diyos, sa home church. Kahit minsan tumatakbo-takbo siya dyan, pinababayaan namin. Dahil gustong-gusto ng nanay niyang dinadala siya at nakakapag-attend sila. Imagine nyo, diniklara, wala nang nakita doon sa bata. Wala na yung mga pamamaga, hindi na kailangan ng surgery, wala nang dialysis na mangyayari. Pinagaling na ng Panginoon na buhay ang kanyang kidney. Amen. Tuwang-tuwa po siya. Siguro sa mga may kaibigan sa kanya sa Facebook, hindi siya talaga nahiya. Na-post po yun at sinabi niya po doon yung testimony niya. Kaya po siya ho ang ginagamit ngayon sa mga nanay na kaibigan niya, na small group of people doon sa NKTI na may mga anak din po na may mga ganitong pinagdadaanan. Sabi nga nung isang nanay na nabasa ko po doon sa message sa kanya, mabuti ka pa, mami, yung pinagaling na ng Diyos ang anak mo. Kami hanggang ngayon lumalaban pa. Kaya wala pong imposible sa ating Panginoon. Amen? Yan po yung sinasabing, dahil tama ang puso natin sa pagre-respond sa presensya ng Diyos, kaya niyang iparana sa atin yung kanyang power. Kaya niyang iparana sa atin yung kanyang glory, yung intervention, yung mga prayers natin na akala natin walang pagtugon. Kaya ng Diyos gawin po yan. Kaya ano ang challenge sa atin ngayon sa POSI, mga kapatid? Since na-experience na natin yung presence ng Panginoon, ay naasahan ng Diyos mag-response po tayo ng tama. Hindi lamang po yun, kundi mga kapatid, lalo nating pakanasain na lagi siyang maranasan. At dahil nakikita na po natin, mga kapatid, na ang Panginoon kumikilos na sa ating simbahan, binigyan na po tayo. Katulad ho natin, nag-response tayo sa panawagan ng ating Panginoon. Kung hindi ho tayo nag-response sa panawagan ng Panginoon na mag-relocate, build, and expand, wala ho tayong ganito kasing gandang simbahan. Amen? Baka ho nung anniversary, hanggang ngayon umuupa pa rin po tayo. But praise God, dahil nag-response po tayo, mga kapatid, sa mandate, sa calling ng Panginoon sa ating simbahan, ito po ang naging resulta. May bago tayong simbahan for the expansion of His kingdom. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya ho, hayaan natin, mga kapatid, na hindi tayo maging katulad ng mga pinagaling ng Panginoon na may mga ketong. May mga pinagaling, ang dami, 10 sila, isa lang yung bumalik.
Meron ho sa ating mga natulungan sa simbahan, sa pag-aaral nila. Pero nakakalungkot, di natin sila nakikita ngayon sa church. Merong iba nangako na pag natapos mag-aral, magsiserve sa Panginoon, hindi pa rin po natin sila nakikitang nagsiserve sa Panginoon. So wag po tayong maging ganun. Katulad po tayo ng isang may ketong na bumalik po siya nung pinagaling siya ng Panginoon kasi hindi niya mapigilan yung kabutihan at kapangyarihan na ginagawa sa kanya ng Panginoon. Dapat po ganun ang mga anak ng Diyos dito sa Posim. Bumabalik at bumabalik, lumilingon at lumilingon sa ating Panginoon sapagkat hindi natin mapigilan ang kapangyarihan na ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Kaya po sa umagang ito, mga kapatid, palakpakan natin ang Panginoon sa mga nandito ngayon na nakarinig ng mensahe ng Panginoon at aasahan ng Panginoon na babalik dahil hindi nila mapigilan ang makapangyarihang presensya ng Panginoon. Kaya nagpapasalamat tayo, mga kapatid, sa ating Panginoon. So tayong lahat ay tumayo at tayo po'y mananalangin. Hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Tunay, Panginoon, na kung kami lamang po ay laging nasa ilalim ng iyong presensya, kami po ay makakaramdam ng kapayapaan at kagalakan na hindi namin maipaliwanag. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat pinaranas mo sa amin ang kapangyarihan ng iyong presensya. Kaya marami sa amin dito ang nakaranas ng kagalingan at isang buhay na nga po si Baby Ezekiel, Panginoon. Kung ginawa mo po ito, O Lord God, sa iyong anak na si Baby Ezekiel, kaya mo rin po itong gawin sa ilang mga kapatid namin na nandito ngayon at nakikipaglaban pa rin, Panginoon, sa karamdaman. Sapagkat ikaw ang Diyos, Panginoon, na hindi nagbabago, ang Diyos ni Moses, ang Diyos ni Abraham, Isaac, and Jacob, na nangako, Panginoon, at siyang Diyos namin ngayon na nangako na hindi kami iiwan, hindi kami pababayaan. O Lord, salamat, Panginoon, O Lord God, sa iyong awesome presence. Thank you, Lord God. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name we pray as one. Amen. Amen. Praise God.